ipinagyayaman niyo ito, Panginoon, sa lahat ng mga pangyayari sa buhay namin. Kaya sa mga oras na ito, habang kami ay nagbabalik tanaw at nag-aaral ng mga pangyayari ng ikaw ay narito pa sa lupa at lumalakad kasama ng mga naunang mananampalataya at tagasunod, mga taong nakarinig, nakikita sa inyo. Panginoon, tulungan niyo kaming matutunan ang mga mahalagang aral, Panginoon, na aming sa pamuhay sa panahon namin ngayon. Knowing, Father, that all of our efforts, all of our actions, intentions, and decisions upang magkaroon ito ng katuturan, dapat ito nakafocus sa inyo sa pamagitan ng aming pananampalataya. Ang lahat na ito ay binabalik idulog namin sa inyo sapagkat itong mga pag-aaral namin ay salita niyo din po naman. Tinisin niyo po aming isipan at aming mga puso. Hiling namin ito sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen and Amen. Magandang hapon po uli sa inyo. Tayo po ay patuloy na sinusundan natin ang ating mga series sa gabing ito. Nahihilo dyan eh. Medyo may nakainom yan, Brad. Sige, may pagka-lashing yata yan. Inebriated yan, nakasandal. Okay. Sa ating series ay patuloy pa rin natin pinag-aaralan yung series natin na Encountering Jesus. At sa mga oras na ito ay focus tayo, Jairus household encountered Jesus. Okay, and then sa ilalim niya, can you read it with me? My faith looks up to thee. Yan ay title ng hymn na kakantahin natin mamaya as a closing song. So, maraming salamat, Brother Joel, sa pagbasa mo ng buod ng ating passage ngayon. Ang passage natin ngayon ay medyo mahaba yan eh. Kung pabasa natin kay Brother Joel, baka hindi na uulit. So, ang gitna lang aking pinabasa kanina. Biruin mo yan, ilan yan? 22 verses? Baka pag pinabasa ko, actually, hindi si Brother Joel una ko pinabasa, kaya si Brad Bong, no? Yung pinaano ko si Bayaw. Pinabasa ko, may ubo daw siya, kaya sabi ko, okay yan. Di, saluhin ka ng kuya. So, Mark chapter 5, verse 21 to 43, itong passage na ito, ang passage na ito ay tinatawag nating sandwich passage. Sandwich passage because itong from 21 to 43, it is a narrative, ito ay history na, yun nga, focus nga natin ay yung household ni Jairus. But then, through the passage, bago natapos itong passage na ito, mayroon pang isang pangyayari in between. Parang sandwich pa. May pangyayari in between. But it is related as well to the main narrative. Yan ay pag-aralan natin ngayon. Yan ibig sabihin ng sandwich passage. Okay? Okay. Ito ay isang lugar sa Capernaum. Ito ay tinatawag na synagogue, ruin ng synagogue. Dati itong building na mahalaga sa mga Jewish, sa mga Israelita, sapagkat unang-una may dalawang purpose, may maraming purpose ito. Pero ang purpose ng building na ito, during that time when it's still functioning, but the synagogue system or institution ay tumutuloy pa rin hanggang ngayon. Pero this is an old synagogue sa Capernaum. Capernaum, puntahan natin mamaya yan. Pero ang synagogue, sino nakaintindi ng synagogue dito? Ano ang synagogue? Ano ang synagogue? Ang pagkaintindi natin, mabasa natin yun. Ano ba ito? Sinagogue o sinaguga? Ano ba ito? Sino nakakaalam dito? Sige nga, mayroong bonus ang nakakasagot. Sino? Sino nakakaalam sa synagogue? Sino nakabasa nito noon? Nakabasa nito, synagogue. Nakabasa ba kayo sa synagogue? Mga nagbabasa? Brad, ano? As far as I know, yun yung when Jesus got angry, said, market yung rest ng church. I think that's Synagogue? just the
Temple yon, sinasabi mo. okay. Temple yon. That's where they held their Okay. Ang function niya is ano? service. Tama din yon. Yeah. So synagogue sa Jewish sa Jewish nation, Israelite nation. It started during the time when yung pagkatapos silang sakupin ng iba't ibang bansa at nagsapangalat sila. Ang isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ang Israelites or Jewish nation is isa sila sa pinakamatandang sibilisasyon, pero sila yung hindi nagbago ang pamaraan ng kanilang pananampalataya, ang paraan ng kanilang pagsamba, ang paraan ng kanilang yung identity nila as a nation never changes even though they're one of the oldest civilization that existed on earth. Kumbaga, kung babalikan natin ang history nila, kung ano yung culture and practice and faith na pinapakita nung panahon ni David, panahon ng mga propeta, hanggang sa panahon nila Christ, even hanggang sa panahon ng nag-spread out na naman sila dahil sa diaspora or sinakop na naman sila even during the time of Roman Empire, even during our time, even during our time, pag tingnan mo ang practice ng Jewish nation, it's still the same. Paano sila nagpipray, paano sila nagsiselebrate ng mga Thanksgiving nila, ng mga feast nila, pare-pareho pa rin. Ang isa sa mga dahilan kung bakit na-maintain nila yan is because of, first and foremost, the primary one is Jerusalem, the temple in Jerusalem. This is a civilization that is focused and centered on the temple. Ang problema, maraming pagkakataon sa historya ng Israelite nation na nasakop sila at ang policy ng mga sumakop sa kanila, pinalaya sila sa iba't ibang lugar sa mundo. Right? They spread out. Ang tawag doon, makikita nyo minsan, marinig nyo, diaspora. Para tayong mga Pilipino ba? Tayong mga narito, para tayong diaspora tayo, nagpangala tayo. Ang sabi ng mga ibang mga, wala nang lugar sa mundo ngayon na walang Pilipino. Dati, Chinese lang ang ganon. Pero ngayon, hanggang yata sa kasi alam ko, ang pinsan ko nakarating sa yung medyo malamig na masyado doon sa norte, sakop ng Russia. Yan. Ha? Sakop ng Russia, yung sa pinaka, malamig masyado. Siberia. Meron palang mga oil dyan. Ang pinsan namin napunta doon. May Pilipino din doon. So, ang tawag yan ang ibang tawag yan diyan sa pagkalat. Nagsipangalat sila. Ang ibang bansa, ibang sibilisasyon, pag ginawa ito, magpangalat, pag bumalik man yan, kung babalik, iba na ang maging sitwasyon, iba na ang kailang kultura, napipick up na nila ang kultura ng ibang, kung saan man sila galing, hindi na nila ma-identify kung sino talaga sila. Tulad sa atin. Sino rito ako, first generation ako sa mga nag-move dito. Yung mga anak ko, second generation na yan. Mayroon pa niyang kaunting mix ng pagka-Pilipino, pero pag pumunta yan sa Pilipinas, palagay nyo, pareho sila ng pag-ugali at gawi ng mga Pilipino, ang mga kabataan kasing edad nila sa Pilipinas. Palagay nyo, hindi na, di ba? Kasi, kung ano lang Canadian way, yun na yung madadala ng Canadian way. Jelay, pagka umuwi ka sa Pilipinas, Jelay, Filipino pure pa rin yung your ways or pag nagsasalita ka. Di na, may mix na Jelay, Pero malaking porsyento, kasi doon ka ipinanganak at nakikita mo sa parents mo, na Pilipino ka pa pagdating doon. Nakapagsalita pa ng Tagalog. Di ba? Yun ang kaibahan. Yung mga anak ni Sister Irene, pag umuwi yan doon, English era yan, siyempre. Yeah. Wala na yung po. Wala na po. Awanan. Nagbago na, iba na. Di ba? Nagbago na. Ito yung nangyari sa ang kaibahan sa Jewish nation, kasi nung ilang beses lang na-conquer, na-distribute sila sa iba't ibang lugar, under the diaspora, pero binibigyan sila ng pagkataon ng Panginoon bumalik sa kanilang lugar. The same practice, hindi nagbabago.
Ngayon, yung unang temple na itinayo ni Solomon, nung makonquer sila ng Babylonian Empire, na winarak yun. The temple is the focus of their identity. Nung mawasak yun, ang nasa isipan naman nag-conquer sa kanila, mawawala yung identity nila. Lo and behold, nabigyan sila ng pagkakataon ulit after 70 years na bumalik sa Israel, sa Jerusalem. Binigyan sila ulit ng pagkakataon na i-rebuild ang wall at ang temple ng within the Jerusalem. Practice, laws, ang kanilang pamaraan ng pag-celebrate, the same, hindi nagbabago. Ngayon, nagkaroon na naman pagkataon na sinira naman in 70 AD, sinira naman ng Roman Empire ang kanilang temple. Nawasak na naman yung sentro ng kanilang pananampalataya at practice. Ano ngayon ang ginawa nila? Kasi hanggang ngayon, ganun pa rin ang practice ng mga Jewish sa kanilang mga celebration. In their culture and their faith and practice, ganun pa rin. Paano nila na-maintain ito? Kahit wala na yung kanilang focus, yung temple, it is because of this, synagogue. Ang synagogue is parang portable temple na kung saan mayroong community ang mga Jewish, doon nila sinicelebrate yung mga bagay na dati nilang ginagawa sa temple sa Jerusalem. So maraming function ito, ang synagogue. Ang function nito, mayiging house of worship, house of prayer, house of the council, yung mga decision making nila, mga political community decision making, dito ginagawa. Kaya ang tawag dito, synagogue or synagogue sa Greek, ibig sabihin nun, assembly. Dito sila nag-assemble. Pero ito rin tinatawag na sa Hebrew na Bet Knesset, or house of council, or house of the assembly. Dito sila, may mga decision making para itong municipal o barangay, di ba, barangay hall, municipal. Diyan sila nag-iipon-ipon mga leaders, at diyan sila nagkaroon ng decision making. Ito rin tinatawag na house of prayer, Beth Tepela. Tafila, I mean. Hindi ko na mabasa ko, naalala ko ang apelido ni Baramil. May pagka-Hebreo pala yung apelido, Baramil. Prayer pala yun. Beth Tafila, sabi ko ba? Si Baramil ito, Hebreo pala ang yan. Totoo siguro yung culture na tayo, brad, may lahing Hebreo, Yun, yung God culture, Filipino daw, Philippines daw is part of the biblical word. Dito nila ginagawa yung kung may problema sa kanilang community, dito nila dinesisyonan. Dito sila nag-worship, kaya ang tawag dito ng iba, portable temple. Yan, namumove out nila. Kaya nila na-maintain ngayon kung ano yung identity nila in culture and in their faith and their practice. Okay. Itong synagogue na ito ay nasa Capernaum. Hanggang ngayon, present ito. Kaya kung kayo bigyan ng pagkakataon ng Diyos na bumisita sa lugar na yan, makikita nyo pa rin hanggang ngayon ito. Alright? Ako, pinapanalangin ko in 2 years, baka mapasyalan natin yan, God willing. Alright. Ito naman ay nagamit na ni Pastor Jers itong dahil itong pangyayari ng pag-aralan natin kay Jairus and his household is actually pagkatapos nung itinuro ni Pastor Jerry. Naalala niyo yung itinuro ni Pastor Jerry na encounter the last time? Encounter with what? Sino nakaalala dito? Itinuro ni Pastor Jerry. Hindi ito Pastor Jerry, kinig kayo. Nung itinuro niya, ano itinuro ni Pastor Jerry? Kaninong encounter kay Jesus yung nangyari? Alala niyo? Hala. Pastor Jers, alala niyo yung may mga lumundag na mga baboy sa yung kitang-kita din na inaalala pa. Ito, ikwento ko sa inyo, itong lugar na ito. Yung tinuro ni Pastor Jerry na Jesus encounters the demon-possessed man, na Legion ang pangalan kasi marami pala sa loob ng isang katawan, marami pala silang mga evil spirit. Kaya ang tawag nila Legion. Sabi nila nung makita nila si Kristo, sabi niya nung malaman nilang hindi sila pwedeng makaporma kay Christ, sabi nila instead na ilagay niyo kami sa
future pa naman yung ilagay kami sa presuhang walang katapusan, sa dark pit, wag muna, hindi pa namin time, pwede ba doon muna kami sa mga, sa mga baboy, negosyong baboy, sira. No? Kasi yung mga baboy, naglundagan sa, dito banda yon. Dito ba, kasi andito yung Gadara. So maaaring yung yung sementeryo na yon, maaaring dito banda. Eh di ba sila Christ doon naman ang headquarter nila Christ dito banda. Diyan. Sa may Magdala banda, Capernaum, diyan banda. Tapos nag-cross sila minsan at dito nila na-meet yung evil possessed woman. Ang nangyari, instead matuwa yung mga kasi gumaling nga yung problema nila sa komunidad nila, nagalit pa sila kay Christ. Bakit nagalit sila kay Christ? Kasi paktay negosyo. Paktay negosyo. Kaya saan, nag-beg pa sila kay Christ, pwede ba? Napakalaking sinayang nilang oportunidad. Biruin mo kung may iba pa silang problema, may kasagutan dito, nandito sa mismo sa lugar nila. Pero sila, ang focus nila negosyo. Pinalayas nila si Christ. So, si Christ naman, hindi naman nagpipilit. Ang ginawa ni Christ, same day, nag-cross uli sila sa Sea of Galilee. At pumunta sila dyan banda sa may Capernaum, Gennesaret, Magdala, dyan sa lugar na yan. At sa lugar, sabi ko kanina, I'm sure, maaring yung synagogue na nandun kanina nakita natin is where Jairus was. You know? Kasi yung sabi nga sa banal na kasulatan, si Jairus ay isang leader ng synagogue. So babasahin ko po rito. Pakinggan natin, sundan nyo rin po ako kung gusto nyo. Mabilis na ito ngayon kasi yun lang mabagal dyan. Mark chapter 5 verse 21 to 43. I-skip ko rin yung binasa ni Bar Joel kanina. When Jesus had crossed again, kasi nanggaling na sila dati doon, nung araw na yun, bumalik sila. By the boat to the other side, a large crowd gathered around him while he was by the sea. One of the synagogue leaders, tanda natin ito, synagogue leaders named, say it, Jairus. Magandang pangalan na ito. Kung ako magkaanak ng lalaki, ito pa pangalan ko, Jairus. Ano ba pakinggan eh, Jairus? Kaya nung anak, anong pangalan anak mo? Jairus. Maganda eh. And sabi niya, one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet and kept begging him, "My little daughter is at death's door. Come and lay your hands on her so she can get well and live." So Jesus went with him, and a large crowd was following and pressing against him. A woman suffering from bleeding, ito na yung part na sinasabi natin sandwich passage. Because tandaan natin, ang pinag-usapan natin is Jairus and his daughter. Ngayon, biglang pumasok dito sa the same narrative. Jesus went with him, and a large crowd was following, and a woman suffering from bleeding for how many years? 12 years, had endured much under many doctors. Marami siyang pinuntahang doktor. She had spent everything she had and was not helped at all. Hindi siya gumaling kahit nagastos niya lahat ng mga ari-arian siguro niya. On the contrary, ito pang masama. On the contrary, she became worse. Lalo pang lumala. Having heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his robe, for he said, ito ang nasa isip-isipan niya, "If I can just touch his robes, I will be made well. I'll be made well." Instantly, her flow of blood ceased, and the sense in her body, and she sensed in her body that she was cured of her affliction. At once, Jesus realized in himself that power had gone out from him. He turned around in the crowd and said, "Who touched my robes?" His disciples said to him, "You see the crowd pressing against you, and you say, 'Who touched me?'" So he was looking around to see who had done this. Then the woman, knowing what happened to her, came with fear and trembling, fell down before him, and told him the whole truth. "Daughter," he said to her, "your faith has made you well. Go in peace and be free from your affliction." While he was speaking, people
came from the synagogue leader's house and said, "Your daughter is dead. Why bother the teacher?" Now, ito na yung binasa ni Brother Joel kanina, verse 36 to 39. 39. So 40 now, they started laughing at him, but he put them all outside, and he took the child's father's mother and those who were with him. Who was with him? Who were the three disciples who were with Jesus? Peter, James, and John. Sila na yung tatlong disipulo. And then yung nanay at ang tatay ng bata. Tama lang yun, no? Kasi bata ngayon, 12-year-old, ang sabi, no? So, nag-iingat din si Christ. Baka mamaya, delikado no? Matalino din si Christ, Mamaya, i-charge pa siya ng kung ano-ano. So, mayroong witness dapat, and that is part of the law, anyway. It is part of the law. Okay? Para walang ma-question sa ginagawa mo, dapat may witness ka. At this, they were utterly astounded. Before that, he said, then he took the child by hand and said to her, Talitha cum, or in other translation, Talitha cumi, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately the girl got up and began to walk. She was 12 years old. At this, they were utterly astounded. Then he gave them strict orders that no one should know about this, and said that she should be given something to eat. May the Lord bless the reading of His wonderful words. Now, tuloy-tuloy na tayo dito. Central idea. Ito ang central idea ng ating pag-aaralan ngayon. Brother Jerwin, pwede makibasa? Power of faith emanates from the object of faith and not from the act itself. Amen. The power of faith emanates from the object of faith, not on the act itself. Ang faith at minsan ang faith and prayer is parang ganito minsan. Nagagamit din natin ito minsan sabi, talagang malakas ang panalangin. Malakas ang pananampalataya. There is power in prayer and there's power in faith. Right? Right, guys? Ginagamit natin yan. There's nothing wrong with it. But actually, to make it complete and to focus it properly, actually, prayer, for example, prayer is powerful through because of the object of the prayer. Malakas ang panalangin, hindi dahil sa ikaw ay nanalangin, kundi dahil sa malakas yung pinanalanginan mo. Because prayer in itself, without the proper object, is just a waste of time. Alright? Kung ikaw ay nanalangin, pero yung object ng iyong prayer, yung pinanalanginan mo ay hindi tama, nagsayang ka lang ng oras. Yan ibig sabihin nun. Ang power, kung walang tamang object, yung iyong panalangin, nagsayang ka lang ng oras, nagsayang ka lang ng iyong pagod. The same is true with faith. Faith is powerful, right? Narinig natin yan? Malakas ang pananampalataya. Pero kung ang object na iyong pananampalataya ay hindi tama, nagsayang ka lang din ng oras. Bakit? Kasi ang kapangyarihan ay hindi doon sa gawa mo. Hindi doon sa pinagagawa mo, kundi doon sa focus o yung target ng iyong pananampalataya. At ang target ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Diyos kay Kristo Jesus. Amen? Kaya kung ikaw ay pray and pray or pananampalataya, trust and believe, but it's not Christ and not God in Christ, then you're wasting your time. Because the only power and the only powerful faith, the only powerful prayer is those prayer and faith that is focused on the real object, and that is Christ, God in Christ Jesus. Amen to that? Amen. All right. So, kung marinig niyo uli yung sinasabi natin, manampalataya ka sapagkat malakas ang pananampalataya, make sure that you complete the whole sentence, you complete the whole idea. Malakas ang pananampalataya sapagkat ang pinanampalatayan mo ay malakas. Yun ang tunay na malakas. Amen? Naintindihan natin yun? Naintindihan natin yun? Sana, pag uwi natin yun, ay maalala natin yan. Kaya pag sinabi na next time, when about prayer, when about faith, na malakas ito, huwag yung tapusin lamang doon.
Malakas ito dahil sa kung kanino tayo nanalangin at kung kanino tayo nananampalataya. Okay? Para bang iyang outlet at saka plug. Gaano man kaganda yung plug na yan, gaano man kalaki yan, kung hindi naman naka-attach sa tamang outlet, wala din yung power. Dapat right connections. Okay, so central idea natin, the power of faith. Can we do it again? Mahalaga ito sa atin eh. Mahalaga ito sa atin. 1, 2, 3, go. The power of faith emanates from the object of faith, not from the act itself. Emanate, I mean to say, spread out o nanggaling na yung kumbaga parang spring. Alright? Yan ang central idea natin. First lesson from verse 22. First lesson from verse 22. Faith in Christ bring forth humility. Faith in Christ bring forth humility. Ang subject natin dito was Jairus. Si Jairus ay isang leader na, according to the scripture, leader of the synagogue. Hindi ka basta-basta maging leader ng synagogue o leader ng community. Kumbaga sa atin, barangay captain or mayor. Diba? Pagka barangay captain ka or mayor ka, unang-una, minsan, sa politika, kailangan mayroon kang pera. Mayroon kang possessions. Bihira lang naman ang nanalo sa politika na walang kapital. At meron ka rin possessions o yung lugar mo sa komunidad, kilala ka, respetado ka. Mataas ang tingin ng tao sa iyo. Minsan natin sasalig mayaman ka, pero kung meron kang position sa community, tinitingala ka ng tao, respetuhin ka ng tao, kahit hindi ka mayaman, puntahan ka pa rin ng tao, may impluwensya ka pa rin. Baka minsan naman, kahit wala kang abilidad, pero kung may possession ka, may pera ka, puntahan ka pa rin ng tao. Na may pera ka, may ibibigay ka. Di ba? So, to be a leader of the community in synagogue, you have these two P's. Two P's is position and possessions. Ngayon, meron yan si Jairus because he was one of the leader of the synagogue. And yet, he shed off the two P's, the position and possessions, because it was his act of humility. Bakit siya naging humble? Because desperado siya. Therefore, desperation sometimes will push us to be humble. Yung problema minsan natin ay nagtutulak ito sa atin para tayo ay maging mapagkumbaba. Kaya si Jairus, he was displaying humility when he shed off nung hinubad niya ang kanyang pinanghahawakang posisyon at possessions, kung sino man siya, hinubad niya yon dahil may pangangailangan siya na si Kristo lamang ang kasagutan sa kanyang paningin. Maaring ang kanyang anak nagkasakit na ng matagal. There's no wonder na matagal na nagkasakit ang kanyang anak, pero hindi niya basta-basta lumapit kay Jesus Christ because Jesus Christ at this time, it was just a start-up. Early ministry pa ito ni Christ. Bago pa lang siya. But people during those times knew that this Jesus from Nazareth, from Galilee, around this area na mahirap din naman, hindi man sikat na lugar, pero itong tao na ito na taga rito, ay mayroong kakayahang magpagaling. Kaya maraming taong sumusunod sa kanya. Because wherever Jesus goes, there was always an extraordinary event. At kadalasan nangyayari, mayroon siyang pinapagaling. Right? Katatapos nga lang niya magpagaling eh. Yung may evil demon possessed. Katatapos pa lang niya. Kaya siguro si Jairus, ayon sa description ng passage, at this time, ang sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang anak ay nasa bingit na ng kamatayan. Desperado na ito. Kung kayo'y magulang at anak nyo, alam nyo, nasa bingitan ng kamatayan, kung kayo ay magulang na mapagmahal, you will do everything that you can para pagaling lang yung anak nyo, mailigtas lang yung anak nyo. That was Jairus. Kaya nung nasa sitwasyon siyang ganon,
hindi niya pwedeng ignore yung solusyon ng kanyang problema sa kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan, kundi ang magpakababa sa harap ng isang hindi pa naman, it's just a start-up teacher but then knows how to heal sickness. So siya, marami ring tao na, kasi nga mga religious leaders during that time, dahil si Christ bago pa lang, may jealous sila sa Christ Bago-bago nito pero may power siya. Pag nagsalita siya, may power siya. Pag nakapagpagaling siya, sumisikat siya, marami siyang taga-sunod. Kaya nga crowded din. Makikita namin, crowded siya. Si Jairus naman, leader siya ng community, leader siya ng kanilang sinagoga. Hindi siya basta-basta. But then, he humbled himself because he was desperate for the sake of his daughter during that time. So what is humility? Humility is the shedding off, ng kanyang position or possession. Side dish. Isa sa mga dahilan minsan kung bakit hindi lumalapit ang tao kay Kristo ay dahil sa dalawang pina ito. Hanggat hindi i-let go ng tao, kahit sa panahon ngayon natin, itong kung sino siya at ang ano siya, hindi siya lalapit kay Christ. Hindi siya lalapit kay Christ. Lalapit lamang ang tao sa Panginoong Jesucristo kung matutunan niyang hubarin itong dalawang bagay, that two pieces yan. Kung sino siya, kung anong meron siya. Humility, therefore, is shedding off of positions and possessions. Ang ultimate na example ng humility is Jesus Christ Himself as per Apostle Paul. Ay nga natin, Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Tingnan natin ito. Sir Jelay, makilagay. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Okay, sino magbabasa niyan? Magbabasa yan si Sister Jolie. Sister Jolie, kita mo yan? Okay, makibasa Sister Jolie, loud and clear please. Tuloy. Emptied. Praise the Lord. Thank you, Sir Jolie. When it comes to humility, ang ultimate example is Jesus Christ Himself. Bakit? Sabi doon, equal with God nga siya Pero ang sabi doon, He emptied Himself. Kung ano man mayroon ang pagiging Diyos, sabi niya, inimpty niya, inalis niya lahat yon at nagiging parang tao. But hindi lamang basta tao. Slave pa siya. Yun ang kinuha niyang forma. Hindi niya pinanghahawakan yung kung ano man ang advantage sa magiging Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, creator ng lahat pag-aari mo, may control ka sa lahat. Inimta niya yun. Hindi lamang niya basta inimta, naging katulad siya natin. Hindi lamang katulad natin, mas mababa pa sa normal dahil slave nga siya. He didn't took advantage of being like that para sa kanyang sarili. And that is, He humbled Himself. Kaya kung si Jesus Christ nga, kung sinasabi niya, in-encourage sa ni Jesus Christ, magpakababa kayo. Hindi naman siya nagkukumanda mga bagay na hindi niya unang ginawa. Tandaan niyo ito. Kung ano man ang mga bagay na kinumand ni Christ sa atin, mapagmahal kayo, ginawa na niya yan. Siya unang gumawa niyan. Ultimate example yan. Mapagbigay kayo, ginawa na niya yan. Napaka-generous niya. Magpatawad kayo, ginawa na niya, magpatawad kayo. Magpakababa, ginawa na rin niya yan. There is nothing that Christ commanded to us na hindi niya ginawa una. Alright? Kaya wala tayong masabi kay Kristo. Hindi natin siya pwede sabihin, buti lang, nagsasalita ka No, hindi mo masabi kay Christ yan. Kasi ginawa niya lahat ng mga sinabi niyang gawin ninyo. So, He humbled Himself. That is ultimate humility. Pagpapakababa. Bakit mahalaga ang pagpakababa? Sapagkat hindi ka kailanman lalapit kay Kristo
kung hindi ka marunong magpakababa na iyong sarili. Yun ang matutunan natin dito kay Jairus. Okay. Makikita natin yan. Ay, isa pang tanong dito, science is this. Ba't kaya hinahayaan ng Diyos yung kahirapan sa buhay natin? Ba't kinakailangan pagka minsan ay makakaranas tayo ng paghihirap sa buhay natin? Ba't kinakailangan hayaan tayo ng Diyos minsan maging feeling desperate tayo, maging desperado tayo? Or ang tanong kaya dito nakaranas na ba kayo maging desperado sa buhay niyo? Sino nakaranas ito maging desperado? Ibig desperado is that wala ka talagang masusulingan, hindi mo kayang solusyonan ang problema na sa harap mo, wala kang kakayahang gawin ito, o wala kang kakayahang i-provide ang pangangailangan ito, desperado ka na. Nakaranas kayo? Sino nakaranas dito? Nakaranas kayo? Ako, nakaranas ako. Sino? Sister Lani, nakaranas ka na? Okay. Paano mang posisyon na yon? You know? Lahat tayo nakaranas dito. Sino nakaranas dito? Desperado tayo. May dagdag ka, Sister Lani? Sa pagiging desperado? O mag-iiyakan tayo ngayon dito? Oh, that's what I'm saying. That's what I'm saying. I just pray and God told me Exactly. How nakaranas tayo ng desperation dito? Tanong natin sa Diyos minsan, bakit ko kailangang maranasan ito? Ano ang purpose nito? Ang purpose pala nito, desperation, if we are to make it a blessing, ito pala magtutulak sa atin para tayo ay magpakababa ng sarili natin at sabihin natin, wala na akong talaga magawa, hindi ko kaya sa sarili ko ito. Lord, ikaw na lang. And that is the power. Kasi yung, Lord, hindi ko na kaya to. Wala makakatulong sa aking iba, walang solusyon akong maisip, wala na akong kayang gawin sa sarili ko, Lord, para solusyonan ang problema ito. Ikaw na lang, Lord, help me. Ang desperasyon na yon becomes a blessing at that moment in time. Because in God's kingdom, the purpose of all the hardship, of all the issues and problems that we experience is to focus us, to refocus us and point us to the object of our faith. And that object of our faith is none other than God in Jesus Christ. Amen? Kung kayo man nakakaranas ng problema ngayon na naging desperado kayo, get it as a blessing in your life and point your faith and your trust to the one that can give solution to that problem that makes you desperate, and that in faith approach Jesus, God through Jesus Christ and said, Lord, hindi ko na kaya ito, ikaw ang aking nalabing pag-asa. Pag ginawa mo yun, lalapit ang relasyon mo sa Panginoon. At ang sabi nga sa kanta kanina ni Barbutsoy, ngayon ko lang nakita yung kanina, ngayon ko lang narinig yung kanta na yon, Barbutsoy. You never failed me yet. Hindi pa niya ako, failed? Hindi pa niya tayo, Sabi, ang Diyos hindi pa niya tayo binigo. Kailanman. He is faithful. Kaya kung ano man mga bagay na naging dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng pagka-desperado, get it as a blessing because it will help you point out to be humble enough to approach God and connect with Him. That's the purpose of our heartache. Number 2, Sister Irene, please read second point, please. Okay. Thank you. Naulit. Pero gusto ko yun. Christ is available when? Maganda rin yung shout out. Magandang shout out din yun. Oh, ilagay natin yun sa mga Facebook ninyo. You know. sa verse na ito, makikita, verse 24, sa verse 24 na ito, natin sabi, desperado na si Jairus, di ba? Wala na siyang ibang malalapitan kundi ang
medyo papasikat pa lang na taong ito ang may solusyon ng kanyang problema. Kaya siya lumapit na sa pananampalataya niya na kayang pagalingin ng taong ito ang kanyang anak. Hindi na baling siya ay sikat sa lipunan, hindi na baling siya mataas sa lipunan at magpapakababa siya dito sa taong ito na hindi naman pa masyadong kilala at this time, pero nasa kanya ang kagalingan ng aking problema, na aking anak. Kaya, desperation sometimes will push us to do things na hindi natin ordinaryong nagagawa. Pero kung ang ating hindi ordinaryong nagagawa natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, it becomes a power. At ito ang katotohanan niyan. We can do that because Christ is available when you believe. Mukhang yun ang madadala natin pa uwi, ha? Magpauso ka, Sister Irene, ha? Take home natin, ha? Christ is available when you believe. Kung ikaw man ang palataya sa Panginoon Jesucristo, pagtiwala ka sa Kanya, hindi Kanya bibiguin. He will never fail you because He is a faithful God. And that is not a lie, and that is the truth. He is always available to those who believe. Luke chapter 11 verse 9, kayo ay, buksan natin yan, please. At Brother Gus, makibasa po. Luke chapter 11 verse 9. Pwede natin ma-press dito. Luke 11:9. All right. Pergas, makikibasa po. So I say to you, keep asking, and it will be given to you. Keep searching, and you will find. Keep knocking, and the door will be open. And everybody says, Amen. Yan sinasabi natin. To those who believe, Christ is always available. Para ano? Para tayo ay bigyan ng ating mga hinihingi. Para tayo ay bigay yung mga bagay na hinahanap natin. Matagpuan natin yung mga bagay na hinahanap natin. Ay hindi lamang yon, kundi tayo ay pagbubuksan kung tayo ay kumakatok. Napakagandang way of saying that. But what that is says that God is just a prayer away from those people who believe. Amen to that? So use it. Gamitin natin ito. Gamitin natin balik na tayo dun sa natin ngayon. Gamitin na natin itong privilege na ito. Bigay sa atin yan. That is our privilege to be a follower of God. Then use it. Ito si Hudson Taylor, isa siyang misyonero sa China. Siya talaga ang pinaka-main missionary sa China. Ang kanyang CIM, China Inland Mission, ngayon ay OMF na yan. Pinasimulan ito ni Hudson Taylor. Nung bata pa siya, yung una niyang mga travel sa China to do missionary work, ang sinasakyan lamang nila ay sailboat. Yung sailboat, tumalarga yan pag mayroong hangin. Nung dumadaan daw sila doon sa lugar na may mga isla na known for mga nakatira sa isla na yun, mga kanibal. Kanibal, yung nangangain ng tao. Biglang tumigil ang ang hangin. Palutang-lutang ngayon sila doon sa malapit sa isla na yon. Sabi nga doon sa kanyang journal, sinulat ito sa journal niya eh. Nakikita na lang nila yung apoy doon sa isla. Nagkasimula na, lilitsunin sila. Masama balak na lilitsunin sila. Nakikita, matindi pa yung wave, dahan-dahan silang papunta doon sa sa isla. Wala naman sila magagawa, walang hangin eh. Sabi ng lahat, maghanda na kayo, wala tayong magagawa dito, lahat na nagawa na natin. Kumbaga, handa na, baka tayo maging agahan ng mga kanibal na ito. Sabi ni Hudson, sabi niya, wait a minute, we didn't do everything yet. Hindi pa natin nagawa lahat. Sa barko na ito, may 4 na Christian. Isa na siya doon. Sabi niya, let us go under the stern, and let us pray first. And then, we'll see. So, yung ginawa nila, hinayaan silang 4 na mag-pray. At pagkatapos mag-pray, si Hudson Taylor, umakyat siya. Sabi niya doon sa
sa kapitan, ipababa na natin yung yung sail. Alis na tayo. Medyo duda pa yung kapitan una-una, baka no. Pero nung ibinaba nga nila yung sail, may hangin at dahan-dahan sila lumayo sa lugar na yon. When you pray and believe, God is always available for you. Pag dumating kayo sa mga pagkataon na kayo desperado sa buhay nyo, huwag kayong matakot. Kasi kung hindi pa kayo nanalangin ng tapat at may pagpakaba sa sarili nyo at sabihin nyo, Panginoon, ikaw na lang ang talagang pag-asa ko, then you haven't done everything yet. Okay? Number 3. Sister Cynthia, pakibasa po. No faith always get Christ's attention. Amen. That's from verse 25 to 29. Ito yung tinatawag natin, ito yung pangyayari, kasama ito yung babae. Desperado na rin yung babae. Ilang taon siya naghihirap na? 12 years ng pagdudugo. Problema sa kanilang kultura, pagka itong may kasaling ng pagdudugo ang sakit mo, you are considered unclean. So dapat wala siya doon sa crowd. Dapat may social distancing siya. Kasi unclean ka dapat. Lahat ng matatouch niya doon ay maging unclean din. Kaya dapat social distancing siya. Desperado siya . Bakit siya desperada? Desperada siya. Bakit siya desperada? Pero 12 years na siya naghihirap. Hindi lamang yun. Sabi doon, marami na siyang doktor na pinuntahan para pagagalingin siya. Ang isa pang mapait doon, lahat ng ari-arian, sabi niya, all her possession naibenta na niya, na-dispose na niya, pero instead na siya ay gumaling, lalo pang napasama. On the contrary, lalo pang napasama. Kung ilagay natin sarili natin doon sa kanyang kalalagayan, iniiwasan na nga siya ng mga tao, yung mga kailangan makatulong sa kanya, iiwasan siya dahil nga unclean siya. Wala na siyang pera, ubos na ang pera niya, wala na siyang mapuntahang doktor kasi lahat ng mga doktor na pinuntahan niya, wala rin, nakasama pa lalo. Magiging desperado ka. Ngayon nakita niya si Kristo nandiyan sa presensya niya. At ang sabi niya sa sarili niya, ito yung act of faith niya. Ang sabi niya sa sarili niya, and I believe Christ knows it. Kahit si Christ sa gitna ng maraming mga tao, nakikita at narinig niya ang puso ng babaeng ito, desperado sa kanyang kagalingan. Ang sabi niya, kung mahawakan ko lang ang damit, gagaling na ako. Ganun katindi ang kanya pananampalataya. Ang kaibahan niya kay Jairus, si Jairus hindi. Lumapit si Jairus personal. Lord, basta punta, sumama ka sa akin, mo lang yung kamay mo sa faith yun, okay yun. Pero itong mas matindi ito. Yung babae, mas matindi ito. Hindi na niya hindi na siya pumunta kay Christ, mo muna ang kamay mo sa ulo ko para gumaling ako sa aking 12 years ng kahirapan. Purdoy na ako, bankrupt na ako. Tulungan mo ako. Hindi, sa kanya, sabi niya, kahit katiting lang, gagaling na ako. Ngayon, ganun ang kanyang act of faith. Hinawakan nga niya. At ayon sa banal na kasulatan, gumaling siya. Ramdam niya, gumaling na agad siya. Right there, gumaling na agad siya. Si Christ naman, ramdam din niya na mayroong power na lumabas sa kanya. Ang tanong niya ngayon, sino ang tawag yung touch? Humipo sa akin. Sino humipo sa akin? Sabi naman ng mga kasama niya Lord naman, alam mo namang sikat ka na marami ng taong sumusunod sa iyo, nasa crowd tayo Di lahat ng mga yan, nahawakan ka. Ba't mo tatanong sa amin kung sinong humawak sa amin? Natural, marami nakaka-touch sa iyo. Nagtanong pa rin si Christ. Itong babae naman, siguro konsensya siya o natatakot siya kasi ang feeling niya, yung kagalingan niya siguro ay parang ninakaw niya. Kasi hindi siya nagpaalam Hindi siya nakaalam, no? Parang ninakaw niya lang yung blessing na natanggap niya. With trembling and fear, lumapit siya at nagpakatotoo kay Kristo. Ako po yun. Hindi naman niya kailangan i-explain na kung anong sitwasyon niya because Christ at that moment knew who this woman is.
kung gaano kabigat ang dinadala ng tao ito, ng babaeng ito, na wala na itong mga ibang mapuntahan kundi siya lang. You know? Kaya katiting lang na blessing na magmumula kay Christ, sapat na sa Kanya. You know, mahawakan ko lang yung damit. Hindi na nga yung kamay, hindi na nga yung balat. You know, kung matindi yung pananampalataya ni Jairus, mas matindi ang pananampalataya ng babaeng ito. Ano sabi ni Kristo sa kanya? Humayo ka, pinagaling ka na yung pananampalataya. Nung maramdaman niya ito, hindi lamang binigyan ng solusyon ni Kristo ang kanyang sakit, physically, but yung psychological, niya na parang ninakaw niya yung blessing na ito. Sinabi ko, ang pananampalataya mo pagaling sa'yo. You know? Kaya umalis siyang magaling na sa kanyang karamdaman, magaling na ang kanyang pakiramdam sa sarili niya na hindi niya na ninakaw yung kanyang kagalingan. Ibinigay na ito sa kanya dahil nagtiwala siya kay Kristo. True faith always gets Christ's attention. Alam niyo ba ang SOS? Save our ship. Right? Ginagamit ito noon pa, ang nag-invento nito ay ang mga German. Ang ibang sali nito, SOS, save our soul as well. Pero originally, ang sabi ito, save our ship. Ito yung pagkahalimbawa, yung ship ng mga ay lulubog. Magpapadala sila ng signal. Ang tawag sa atin ngayon, Morse code. You know, Morse code. Dot, tapos dash, tatlong dash, and then dot again, SOS. Ngayon, ang purpose nito is to ask for help. Doon sa panahon na ang gamit ng mga tao ay barko. Sa panahon naman, ang dumating ang mga eroplano, ito naman, Mayday. Kung makikita kayo, may mga magka-crash na mga eroplano, ang pilot magsasabi yan, Mayday, and then ipipick up yung sound na yon, yung tawag na yon ng mga tower sa airport para malaman lang, may in distress na na eroplano. Alam nila ngayon, susundan nila ngayon, para alam nila kung saan ito bumagsak. So, French naman na nagpadala ang pinanggalingan ito. Yan, Sino magbabasa niyan? French na yan. Sige nga. Paano basahin yan? Mayday nga. Yung pinabasa ko kay Lauren kagabi Ano tawag niya? Imades. Imades. Pero ibig sabihin, Mayday. Kaya yung Mayday, hindi yan tuloy araw ng May. Hindi. Nahihirapan lang silang i-pronounce siguro o spellingin yung French na yan. Mayday na ibig sabihin ay help me. May alam na tayong French ngayon. Mayday! Yo, Mayday! Help me! Okay. Sa ating panahon ngayon, pagdating sa ating relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, ang ating SOS, ang ating Mayday, is none other than our act of, with humility, ask for help. Pagka meron tayong ganun, we can always assure that Christ will not ignore our call for help in faith. Bakit? Because, number 4, sino babasa nito? Sino babasa nito? Bergerwin, may basa po. No faith is wasted. Amen. Pag nag-SOS ka in faith to God, alam mo, hindi ito masasayang because no faith is wasted in Christ. Sabi nga sa binasa ni Brother Butchoy kanina sa Hebrew, ang sabi niya, it is impossible to please God without faith. Bakit? Faith is the currency of heaven. Kung wala kang pananampalataya sa harap ng sa langit, sa tingin ng langit, bankrupt ka. Kaya ang ating kaligtasan ay nakukuha natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. For you are saved by grace through faith. Kung walang pananampalataya ka, wala kang maipresenta sa Panginoon. Nasabihin ng Panginoon, okay, tanggap ka. Ang kaya mo lang ipresenta, Lord, I trust you kasi wala naman akong magawa sa sarili ko. Ikaw lang. And God will save you for that. Yan lang may hinihingi niya eh. Magtiwala ka sa Kanya. Ito ang nangyari kay doon sa babae,
at saka kay Jairus. Nagtiwala sila kaya yung kanilang pangailangan ay sinolusyonan ni Kristo. Because in reality, no faith is wasted in Christ. Anumang bahagi ng buhay nyo, pag nagtiwala kayo sa Diyos sa pamamagitan kay Kristo Jesus, hindi masasayang yung pananampalataya nyo. Bakit? Because faith in Christ is not wasted. Dahil ang pananampalataya, kung mayroong perang ginagamit sa langit, ito yun. Mas malaking pananampalataya mo sa Panginoon, mas malaking bank account mo sa langit. Problema doon, paano mo masusukat? Paano masusukat ang pananampalataya mo? Di ba? If faith is the currency of heaven, how can you measure your bank account then in heaven? Well, we'll see. Isa sa mga purpose ng mga pagsubok sa buhay is to see where your faith already are. Okay? Faith in Christ trumps fear. Verse 35 to 43. Ito yung binasa ni Brother Joel kanina, parang binasa ni Brother Joel kanina. Si Jairus, habang papunta, after ng ni Christ dun sa babae, after ni Christ, balik sila kay Jairus, papalapit sila sa lugar nila Jairus. Ang sabi ng mga household ni Jairus, wag mo na istorbohin ang teacher. Bakit? Bakit wag na raw istorbohin ang teacher? Bakit? Ano nang nangyari na? Wag na raw istorbohin si Jesus. Bakit? Patay na. Diba? Sisihin ba natin si Christ, no? Sisihin ba natin? Nagpa-istorbo ka dun sa late tuloy. Patay na. Ganun ba nang gawin natin? Naalala nyo nung buhay ni Kristo si Lazarus? Yun ang sinabi ni Martha, di ba? Lord naman. Martha ba yun? Si Mary. Mas sinisi siya di ba? Lord naman. Di ba? Kung nandito ka na maaga-aga, hindi napatay yung kapatid namin. In the same way, I'm sure, ganyan lang sa'yo. Huwag mo na istorbohin yan. Pauwiin mo na lang yan. Huwag mo na istorbohin yan, teacher. Kasi patay na rin naman Kung kayo si Jairus noon, kung kayo si Jairus noon, bira, nagpakababa na ako. Ibinaba ko na ang sarili ko kasi alam ko ito ang solusyon, pero wala na pala magagawa ito, patay na yung anak ko. Pero hindi ganoon Alam ni Kristo kung anong takbo ng puso't isip ni Jairus. Kaya ang sabi niya, do not fear, huwag kang matakot. Bakit? Ang sabi niya, sa kanila patay yun, pero sabi niya, hindi naman talaga namatay yun. Natutulog lang. Di ba ang ganda nun? Bakit nasabi ni Christ yun? Bakit ang lakas ng loob na sabi ni Christ? Patay na nga sabi ng mga nagbabantay Yung household na patay na nga Pero sabi ni Christ, huwag kayo matakot. Natutulog lang yan. At si Christ, hindi lamang basta salita, pinatunayan niya ito. Sabi niya kay Peter, James, and John, "Hali kayo, sama kayo sa akin." Tapos yung nanay at tatay, sabi niya, "Hali ka." Tapos sumama sila, pumunta sa kwarto ng babae. Ang sabi niya doon sa babae, "Oy, bumangon ka. Hali ka." At that moment in time, yung bata, 12 years old, para nga lang natulog. Bumangon, nagising. Ang sabi ni Christ, huwag ito pagsabi tsaka kainin nyo, gutom na yan. Kaya parang nagbibiro si Christ dito Parang mani-mani lang kay Christ, Mani-mani lang sa ating Panginoon Kristo ang bumuhay ng patay. Mani-mani lang sa kaya. Bakit? Sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kasi kung kayo may pananampalataya kay Kristo, faith in Christ trumps fear. Ano ibig sabihin ng Trump? Hindi ito Donald Trump. Hindi ito Donald Trump, Ano ibig sabihin ng Trump? Sino nakamit ito, mga Trump? Ano ibig sabihin ng Trump? What Trump means? Overcomes, overrides. That's right. Sino ito ang laro at trump card? Di ba may laro tayong trump card dati? Pag trump card na hawak ko, wala nang tatalo. Super Trump ba yun? Super Trump? Pag ikaw may hawak ng card na yun, wala na. Di ba? Panalo ka. Pag ikaw pala may pananampalataya sa Diyos, kay Kristo Jesus, yung takot, mawawala yan. Yun ang sabi ni Christ kay Jairus. Do not fear. Andito ako, sagot kita. Faith
Christ is a death killer. Parang dubli-dubli na ito You know? Ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay pamatay ng kamatayan. Di ba? Kasi with Christ, ang kamatayan ay walang power sa kanya. You know? Ay bakit mahalagang mabanggit natin ito? Sapagkat sa katotohanan lang, ang pinakahuling kaaway at ang pinakakinatatakutan ng halos lahat ng tao sa mundo ay ang kamatayan. Kaya nga yan ang pinaka-main, kung may card na trump card si Satan, sabi niya, ito yung kamatayan. Pag iyan ay present mo sa harap ng tao, matatakot ang tao. Right? Matatakot sila because of the unknown. Ano mangyayari sa akin pag namatay ako? Wala pa namang bumabalik na nagsabing ganito ang mamamatay. Wala pa. Lahat ng tao, unknown pa sa kanila kung ano ang mamamatay. Nakakatakot ito. Kaya nakakatakot yan. Hindi basta-basta. But when you are in Christ, you know, hindi mo dapat katakutan, magtiwala ka sa Kanya, hindi mo nakatakutan ang kamatayan sapagkat ang katotohanan niyan, si Kristo ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Bakit? Because He is the creator of life. He is the source of life Himself. Sa Kanya, walang kamatayan sapagkat sa Kanya mayroong buhay. At buhay na buo. Kumbaga, kung si Kristo ay liwanag, wala sa Kanya ang binatbat ang kadiliman sapagkat Siya ang pinagmula ng liwanag. Sa presensya Niya, walang dilim. Ganon din sa buhay. Sa kamatayan, ang kamatayan walang kapangyarihan kay Kristo sapagkat si Kristo ang pinagmula ng buhay. Sa Kanya walang kamatayan, sa Kanya may buhay. Kaya lahat tayo nagkasala sa Kanya, lahat tayo dapat consider death. Kaya basahin nga natin ito. 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 57, ito ang panghuli nating verse. Makibasa po. Brother Ramil, may kibasa po. 1 Corinthians chapter 15, 55 to 57. Makibasa po, loud and clear. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Now the sting of death is sin, and the power of sin is in the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Can we give God clap offering for that? Praise the Lord. Bakit? Sapagkat lahat tayo nagkasala ay karapat-dapat namatay. At pag ang kamatayan na nasa harap natin, ang natural natin reaction ay matatakot tayo. Pero lahat yun ay mawawala pag mayroon tayong pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sabi niya, but thanks be to God, sa Panginoon, sa Diyos, kay Kristo Jesus. Bakit? Ano sabi niya? Because He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Victory over what? Death. Kinukutyangan niya rito nasaan ang lakas mo, kamatayan? Nasaan ang iyong pagkapanalo kamatayan? Wala na yan. Wala na yung power. Bakit? Kay Kristo Jesus. The object of our faith. Kaya napakahalaga sa buhay ng isang taong ipinanganak sa mundong ito ang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat ito ang magiging koneksyon natin sa pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Kung walang pananampalataya, tandaan natin, wala tayong pera sa langit. Wala tayong currency. Bankrupt tayo, wala tayong magagastos. Hindi tayo ma-accept doon. Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ang magbibigay sa atin ng karapatan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen to that? Thanks be to God. Balik tayo doon sa panghuli. Balik tayo doon sa panghuli sa ito. So, balik tayo doon. So, faith, talo nito, faith in Christ trumps fear. Kung meron kayong Kristo, ang takot ay walang pangahawakan sa inyo. Faith in Christ is death killer because He is the life giver. Faith equals what? No fear. Of course, sabi natin dito, faith in Christ. Wala dapat ikaw katatakutan. Amen? In conclusion, there is no accident with God. Naniwala ba ka tayo doon? Walang aksidente sa Panginoon. Bakit? Everything is under His control. Walang kaya kahit ikaw ay nasa gitna ng maraming tao,
Alam niya kung anong pinagdadaanan mo. Alam niya kung ano iniisip mo. Huwag natin isipin kailanman na napakaraming tao sa mundo. More than 7 billion people. Ako pa kaya anuhan ng Panginoong, ang sabi sa banal na kasulatan, He knows us by name. He knows us by name. Alam niya kung ano pinagdadaanan natin. Kahit isa lang tayo sa more than 7 billion people sa mundo, kahit nag-iisa tayo, nasa gitna tayo noon, He knows us by name. Alam niya kung anong pinaghihirapan natin. Alam niya kung anong sitwasyon natin. Alam niya kung anong struggle natin. Alam niya kung anong problema natin. Nasa Kanya ang kasagutan nito. Manampalataya lamang tayo sa Kanya. Okay? At walang nangyayari sa buhay natin na hindi niya alam. Okay? Kaya sabi, there is no accident with God. Every happenings have purpose. Kahit ang sakit, kahit ang problema, may purpose yan. Ganina, pag may problema ka, ito magtutulak sa iyo para maging desperado sa Kanya at lalapit ka sa Kanya, Lord, Ikaw na lang ang pag-asa ko. And that is the cry of faith na hindi palalagpasin ng ating Panginoon Kristo. He is in control of everything. Understanding this truth creates a lifestyle of faith and a mindset of victorious living. Kaya napakahalaga nito. Tayo habang tayo nabubuhay sa mundong ito, dapat maintindihan natin ang katotohanan na sa kamay ng Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, sa kamay sa nasasakupan ng Diyos na may ari ng lahat, walang nangyayari na hindi niya alam. Kahit gaano man kaliit yan. Siya yung may hawak ng lahat ng kasagutan na problema. Dapat lamang natin siya pagkatiwalaan. Kaya nga galit na galit siya pag sa ibang bagay natin itutuon ang ating pagtitiwala. Kaya galit na galit siya pag sabing, we believe in other being or other form or whatever that may be, at hindi sa Kanya, kaya siya nagagalit eh. Di ba? Kasi iisa lang ang katotohanan. Ang katotohanan sapagkat siya ang may gawa ng lahat ng bagay, siya ang may control sa lahat ng bagay. Hindi lamang yun, mahal niya ang mga bagay na ginawa niyang mabubuti. At isa kayo doon. You know? Pagtiwalaan lamang natin siya. Bigay natin ang buhay natin sa Kanya. Tawagin ko po si Brother Ramil. At Sister July, yung text po natin ng ating lyrics natin ng ating kanta. My faith looks up to thee. Naka-punch ba yun, Sister July? Itong hymn na ito ay si Ray Palmer ang nagawa nito. Nung ginawa niya ito ay nasa bingit ng Civil War ang US. Bago nabuo ang kantang ito, ay 12 or mahigit 10 sundalo na sasabak sa giyera at that time, ang natutunang kantahin ito. At bago sila sumabak, ito ang kanilang kinanta. At lahat sila sa mga panahon na yon ay namatay. You know, it's one beautiful, beautiful song of faith. It is a treasure in our family. At sana maging treasure din, lalo na mensahe ng kantang ito. Okay? My faith looks up to thee. Ang ating pananampalataya, nakatuon lamang sa ating Panginoon. Tayo natin tumayo. Sa mga nakaalam, sing it loud, please. Thou love of Calvary, Savior divine, now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day, oh holy. Let's repeat that first stanza, all of us, please. My faith looks up to
thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. Let's pray. Panginoon, ariin niyo po kaming inyo sa mga oras na ito. Sapagkat wala kaming pwedeng puntahan kundi kayo lamang. Wala kaming pwedeng refuge, wala kaming pwedeng sumbungan kundi kayo lamang. Panginoon, alam namin ang lahat ng kasagutan ng problema namin. Lahat, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay. Tulungan niyo kaming patuloy na ituon ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Sapagkat sa inyo, hindi niyo kami bibiguin. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. Sapagkat inalis niyo ang lahat ng aming guilt, Panginoon, lahat ng aming kasalanan, nilinis niyo kami na yung dugo, Panginoon, at nagkaroon kami ng pagkakataon upang maligtas ayon sa iyong biyaya sa aming Panginoon Jesucristo. Tulungan niyo kaming manghawakan sa panampalatayang yan, Panginoon. Panginoon, maging desperado nawa kami na hanapin ka sapagkat alam namin na pagdating sa kasalanan, wala kami magagawa dito at ikaw lamang ang solusyon nito. Panginoon, hear the prayer of this song in our hearts. Today, maging buong-buong inyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. At ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Maraming salamat.